Okay, talagang baka din na darating ng iba, pwede sa inyong oras. No? Okay, ating pag-aralan sa hapong ito. No? Apat lang naman at madali lang naman ito. Meron na lang po tayo 15 minutes. And then, yung ating titingnan sa yung renewing priorities. Mahalaga po na i-renew nyo yung priority nyo sa iyong buhay. What is your priority for this time? And I think no, lahat tayo ay nangangarap. Lahat tayo meron tayong mga prioridad. Pero ano, yan ba'y akma sa Diyos? Yan ba'y gusto ng Diyos? Yan ba ang priority ng Diyos? No? Di ba, tayo gusto natin magkapera. Most of the time, talagang tayo gusto natin may pera. Pag may pera ka na, kaya nga naalala ko lagi ko nga, tinanong ko ng pastor niyo kung meron ng lumapit sa kanya, Pastor, patapray niyo kami na makapagtrabaho, no? So, pastor ako, mabait naman yan, masunurin yan eh. So, pinag-pray, sige, pinag-pray. After 2 weeks, 2 months, 3 months, nagkatrabaho, ang young people, naman, members. And then, nung siya nagtrabaho talagang, nung nag-start ng trabaho, by contract, within 5 months, hindi nakakatin ng church. No? And then, after na ma-finish yung contract, then lapit na ng pastor, pag-pray mo magkatrabaho, sabi ng pastor, na, bakit ako pastor, sama mo naman? Kasi kapatid, pag wala kang trabaho, nandito sa church. Pag may trabaho ka, wala ka sa church. No? O, sa iba naman, ng mga Bible Bob, di ba, wala ka sa church, basta yung tights mo, andito lang. Okay, then, okay. So, I don't know what is your priority in your life. Then, sabi nga ni Pastor Eric, talagang lagi ko siyang kabad-body, no? Talagang naging galaga ako dati, hindi naman ako gala, naging gala. No? Dahil magala itong tao na ito eh. No? Pero totoo siya, nakawa lang po sa akin. Sabi ko, kung hindi kita nakilala, dito lang ako. Nakakakulong dyan, okay, may ikot. Pero nakilala kita kayo, ganun. Pati na rin siya rin nagturo sa kason. Masarap lang ang kason, no? Ang sabi sa kason is yung alwalo. No? Anyway, what is your priority? And sabi niya dito na, sa verse 1 and 2, first sabi niya, stop blaming God for your circumstances. Ibig sabihin, yung bang nangyayari sa buhay mo, biniblame mo ang Diyos. Lagi mo siyang sinusumpatan. Ako na-experience ko mga kapatid. I always blame God. Especially my experience, especially to my 2 kids. No? Na sabi ko, binigyan mo nga ako ng 2 wapong anak. No? Talagang napang-wapo. Asin mo wapo sila. No? Pero hindi naman sila nagsasalita. Sabi ko. And then, sabi ko, mabuti pa sana, nagbasto pa ako. Iniwan ko, giniba ko yung pangarap ko maging yumaman, pero giniba ko pangarap sa'yo, and yet, ano naging resulta? I always blame God, even though I am a pastor. No? Pero ipukrito akong tao. Tumatay sa Diyos, pero nagre-reklamo, na talagang nangangaral, mga kapatid. Pero, alam mo, sabi ba, and natawa na ako, buti meron akong asawang napakabait at makadiyos na tao. Bakit? Kasi, nung pinanalayan ko, that time, I am discouraged. Talagang, akala niyo, ang pastor hindi na discouraged. Ang maganda kaya minsan nililift up lang, lumalakas, pag ang pastor, nakikita niya mga membro, lumalago at nagdadala ng kaluluwa sa church. Pero kung halimbawa, wala, talagang pasaway, naku po, talaga sabi yung Panginoon, uwi na lang ako sa langit. No? Okay, mag-iba. Maraming mga pastor nag-iba. So, ang iba naman, sabi, pastor, kahit wala akong sa ministry, tinawag pa rin ako Panginoon. Saan? Sa call center. No. Hindi ko, kapatid, hindi sabi ko, Lord, please, sabi ko, how can give my kids a good life if they are like this? Eh, dito nga sabi ko, sino may kumpanya dito? Sino mayaman dito? Pag kayo may kumpanya, kukuhain ng empleyado, ano po kayo? Abnormal o normal? Normal. Especially our country is the third world country, kaya napakahirap magandang trabaho. Even though you are licensed, no? Mga kapatid. So, pero, buti nga yun, nung pinalang ko, kunin mo na lang po sila. Isa lang ito paano po. Isa lang po, isang pastor. Wala, talagang ang asawa ko. Abay, binigyan pa naman akong sampal na mag-asawa. Talagang bakat dito. Natawan ako eh. Talagang bakat dito, kaya hindi mo lumabas ng 2 araw eh. Kasi pag lumabas ka, ano nangyari sa'yo? Hindi mo pwede sabihin ng pala ko ni Mrs. Baka sabihin, ano ka ba? Sa Mrs. So,
Hindi naman sa ganun. Pero natawa naman, nagkaan ako ng forgiveness sa Panginoon. Ay, ang mga anak ko, talagang nagulat na lang yung mga anak ko. Kasi sa akin, hindi na yan eh. Pero sabi nga, amen, sabay. Yan ang pagmamalang kapatid. I mean, sabi, stop blaming God for your circumstances. Ito ang nangyayari, sabi nga rito, kung tignan ito, especially in verse 2, sabi niya, speaketh the Lord of the whole saying, these people say, the time is not come. The time that the Lord house shall be built. So, ibig sabihin, marami mga tanong sa hindi pa panahon. Okay, minsan, tayo din, marami mga Kristiyano itong nakakalungkot. Meron ako nakita nga yung nalilis, huwag nating parang ritual na gawin. Pero most yung mga Kristiyano, kung hindi siya absent, late. Right. Tama? Right. Pwede ba kayo malate sa trabaho nyo? Lagi? No. Di ba? Pero sa Diyos, laging late! That's right. Ay, Sunday school muna lang yan. Sunday school, yan muna. Sunday school lang. No? Ay, yan nakakapagsakap. Bakit pagdating sa Panginoon, hindi pa oras? Pero pagdating ng date, ano na, paglagay ito po, may usapan kayong alas 6 ko. Panginoon ko. Salamat naman dumating ng taga. Amen. Praise the Lord. Talagang napunta kayo? Next week. Mga kami doon. Next week, kapag dumaan ako doon. Oo. At talagang sinadya ng Diyos na sumulit ako dito. Alam mo bakit? Dumating. Meron tayong bisita. Kita mo, magagandang lalaki, magagandang Oo. Di ba? Kung wala ako, nakakaya naman. Gas naman ang paso, wala. No? I mean, mga kapatid, no? Dumaan ako doon, kaya lang